Noong ang mundo'y nababalot ng dilim, noong pinili ng tao na iangat ang kanyang sarili at iwaksi ang Diyos, noong ang pag-asa ay naglaho at ang liwanag ay tila nagapi ng kasalanan, inihayag ng Diyos ang kanyang dakilang pangako. Isang dalaga ang maglilihi at isisilang ang isang batang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Sa mahabang panahon, itong pangakong ito ang nagsilbing ilaw at gabay sa mga taong hindi nagsawang maghintay sa bukang liwayway. Sa gitna ng mahabang gabi, hindi binigo ng Diyos ang tao. Sa takdang panahon, nasilayan ng mundo ang pagkatawan-tao ng Diyos. Nagdiwang ang langit at lupa sa pagsibol ng liwanag. Nagningning ang mga tala, nag-awitan ang mga anghel, nagalak ang mga pastol, at ang mga hari nagbigay pugay sa dakilang sanggol na hari ng mundo. Ito ang kwento ng Pasko na kadalasan ay inaalala sa pamamagitan ng mga belen, parol, postcards, at iba pang mga palamuti. Ngunit, bakit nga ba may Pasko? Ang Pasko ay pagdiriwang at paggunita sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ang hatid sa tanan ay pag-asa at tuwa. Ito ay panahon na nagpapaalala sa atin na hindi kailanman magagapi ng dilim ang liwanag. Ang ningning ng pagsilang ng sanggol na banal sa sabsaban ay nagdudulot ng liwanag sa buhay natin na dumaranas ng lungkot at sakit, ng dilim at kasalanan. Ang pagsapit ng Pasko ay muling pagsabog ng liwanag sa lahat ng tao. Kaya nga, ang mga pailaw sa Pasko ay simbolo at paalala sa atin ng dakilang liwanag ng Diyos na dala ni Kristong ating Mesiyas. Labis tayong nagagalak kung kaya tayo ay dapat magdiwang. Ipagdiwang natin ang pag-ibig ng Diyos na nagbigay ng liwanag sa sanlibutan. Ang Pasko ay paggunita natin ng dakilang pag-ibig ng Diyos na unang nagmahal sa tao. Ang kanyang pag-ibig ay paanyaya sa atin na ibigin din ang ating kapwa, lalo't higit ang mga walang nagmamahal at kumakalinga. Sa darating na Pasko, naway ang ating mabubuting gawa ay maging regalo sa ating kapwa. At kung anuman ang ibinahagi nating kabutihan sa kapwa, ay siya namang regalo din natin sa Diyos. Ikaw, anong regalong kabutihan ang iaalay mo sa Diyos ngayong Pasko?